Mga signs na wala ng plano magbayad ng utang yung taong tinulungan mo. Una, paulit-ulit na lang yung mga palusot niya. Kaya siya magbabayad siya sa katapusan, or pag dumating yung pera, wala pang sahod, may bigla ang gastusin. Yan yung signs na wala na yung plano magbayad ng utang. Pangalawa, iniiwasan niya na yung usapin tungkol sa utang. Change topic, kumbaga. Iwas topic. Iwas usapin. Talagang iwas na iwas. Binabago niya kaagad kapag naniningil ka na. Pangatlo, hindi mo na siya makontak. Ang hirap-hirap samantalang nung nangungutang siya, ang kulit-kulit niya. Pang-apat, hindi malinaw kung kailan niya talaga gustong bayaran yung utang niya. Pang-lima, hindi nag-e-effort sa pagbabayad ng utang niya. Yung tipong kahit makabawas man lang or mag-partial sa utang niya, hindi niya ginagawa. Pang-anim, ito yung hindi talaga nakakatuwa eh. Post ng post sa social media kung gaano ka-blessed dahil nakuha niya yung mga gantong bagay pero walang plano magbayad ng utang. Pampito, baliwala na sa kanya yung relasyon niyo. Kumbaga wala na siyang pake kung magkamag-anak kayo, magkaibigan kayo, magkapatid, mag-ina, or kung ano pa man yung relasyon niya sa'yo, wala na siyang pake. Pangwalo, ang labo na ng mga reasoning niya. Kesyo nawala yung wallet niya, hindi pa dumating yung pera niya kahit wala namang perang parating, or kahit may dumating man, wala naman talaga siyang plano magbayad. O kaya sabi niya, naipit pera ko eh, wala pa yung pera ko. Naku, hindi pa talaga dumarating. Ay nako, yan yung mga taong wala na talagang plano magbayad. Pang-siyam, ito yung danas na danas ng mga Bombay. Hindi na mahagilap sa bahay kahit andyan pa yung tsinelas o sapatos. At ito yung pinakamalala, yung pang-sampu. May utang pa sila sa'yo, pero uutang ulit sila sa'yo. Sabihin, ibawas or idagdag mo na lang dun sa nautang ko sa'yo. Yan yung mga taong iwasan mo. Kasi panigurado, nagpapalaki na lang ng utang yan. Wala na talagang plano. Pwedeng sa simula, magbabayad para sa susunod, mas malaki yung mahiram nilang utang sa'yo. At eto pa, isa pang senyales is yung nagbabago yung ugali nila. Dati ang bait-bait nila, ngayon, naku, grabe. Maladragon na. Makapag-post or pasarin ka lang sa Facebook kahit hindi naman sila kasi may iba pang umutang sa'yo. Kakasuhan ka kagad nila ng cyber libel. Alam mo yun, wala nang pambayad ng utang, mga ngaso pa. Grabe, iba na talaga yung mga nangungutang ngayon. At pinakahuli sa lahat, isa lang to isa to sa mga signs, pero napakarami pang signs. Hindi tayo matatapos, pero ito yung mga may history ng pangungutang at wala na talagang planong magpautang. Wala na talagang planong magbayad. Tipong pinagkatiwalaan mo kasi baka nagbago na, pero ayun, yun at yun pa rin. Hindi na talaga nagbayad. Kaya kung sakali ma-encounter mo yung mga ganitong tao, etong dapat mong gawin. Dapat bago ka magpautang, clear kung kailan niya dapat bayaran yung utang niya. Saka pangalawa, kung medyo mahirap talaga siyang singilin, magkaroon kayo ng written agreement. Pangatlo, dapat kung magpapautang ka, hindi ka dapat nahihiyang maningil. Kasi 'di ba, hindi nga sila nahihiyang mangutang sa iyo tapos ikaw mahihiya kang maningil. Unfair. Hindi dapat ganoon. So dapat marunong kang maningil kung gusto mo magpautang. Pang-apat, dapat alam mo yung payment term. Kung medyo malaki yung hiramin, magkaroon ka ng payment term kung ilang buwan, ilang linggo, ilang percent kasi hindi naman maiwasan yan. Yung iba talaga nagpapautang, pahiram lang, wala na nga interest, hindi pa binabayaran. Tapos yung mga may interest naman, check nyo kung talagang kaya niyang bayaran, yung may kasamang tubo. Pang-lima, iwasan mo magpautang ng yung medyo masakit sa loob mo. Dapat ganito, yung kaya mo lang mawala sa'yo. Kasi once na nagpautang ka, dapat alam mo sa sarili mong wala na yon. So para kapag binayaran ka, grateful ka na binayaran ka niya. Ngayon, kung hindi ka binayaran, at least walang masyadong samaan ng loob. At pang-anim, check mo kung worth it pa bang habulin. Kasi pwedeng lesson learned na lang or ganon. Kung move on na, wag ka na lang ulit magpautang. Or kung hindi talaga maiwasan, yun talagang minimal lang. Talagang tulong mo na lang. Kasi sa panahon ngayon, maraming irresponsableng tao ngayon. Tinulungan mo, ikaw pa yung masama. Yun yung right word. Kaya piliin mo lang yung taong pahiramin mo. Hindi masamang magpautang kasi ako, umuutang din naman ako. Pero thankful ako sa mga taong nagtiwala sa akin. Kaya dapat, sa mga taong nakakahiram, huwag niyong sirain yung tiwala ng taong nagpahiram sa inyo. Naniniwala kasi ako na kahit gaano pa karami yung perang pumasok sa'yo kapag hindi ka marunong magbayad ng utang, wala, hindi ka aasenso. Muli ako nga pala si May Villaruel na nagpapaalala na hindi ka walang kwenta, lahat tayo may halaga. Kaya kung nagustuhan mo to yung mga ganitong content, i-comment mo lang dyan sa baba para gagawa pa ako ng mga related content. Salamat po sa pagsuporta at panonood sa aking video.